Kaya sa araw ng Arafah, mga kapatid sa Islam, tatawagin ng mga anghel at tatawagin ni Allah ang mga anghel at sasabihin sa kanila, "Oh mga anghel, tingnan ninyo yung aking mga nilikha." Ipinagmamalaki tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagmamalaki yung mga taong nandoon sa Arafah na nagtipon-tipon mula sa iba't ibang bahagi ng lugar. Isipin nyo mga kapatid sa Islam, sino ang nag-aakala na darating yung panahon na pupunta ang mga tao dyan na napakarami, hindi lang hundreds, thousands, but millions pa mga kapatid sa Islam. May mga naitala sa kasaysayan na 2.5 million, 3 million ang pumupunta dyan sa Makkah upang magsagawa ng Hajj. At lahat yung 3 million na yun, kung 3 million man yun, kailangan makarating yun sila sa lugar ng Arafah, yung boundaries ng Arafah, upang sila ay maging tama ang kanilang Hajj, mga kapatid sa Islam. Mga kapatid sa Islam, ngayon po ay araw ng Arafah. Ang ibig sabihin ng araw ng Arafah, ito po ay araw na kung saan ang lahat ng nagsasagawa ng Hajj o yung paglalakbay sa banal na lungsod sa Makkah, ang lahat ng nagsasagawa nito ay kailangan nilang makarating sa lugar na kung saan ang pangalan ng lugar na ito ay Arafah. At isa ito sa mga haligi ng Hajj. Ang haligi ng Hajj ay 4. Ang ibig sabihin ng haligi, kapag ang isa dito ay hindi mo nagawa, ay hindi tatanggapin sa iyo ni Allah yung Hajj mo. Ay hindi tama ang isinagawa mong Hajj, mga kapatid sa Islam. Maswerte, mapalad, pinagpala ni Allah ang mga taong nakapagsagawa ng Hajj at nakatugon sa kanyang panawagan. At para naman sa hindi pa nakapag-Hajj, tayong, o sino man sa inyo ang hindi pa nakapag-Hajj, ay gawin po natin na araw-araw o di kaya madalas po nating hilingin kay Allah na sana tayo ay tawagin din ni Allah at makapagsagawa ng Hajj insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible kay Allah. Kung gustuhin niya at nanaisin niyang tawagin ka sa susunod na taon upang magsagawa ng Hajj, walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Kaya panatilihin po natin yung panalangin natin. Ang Arafah ay isang lugar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Ang Hajj ay siyang Arafah. Kasi bakit? Ang pinakamahalagang haligi ng Hajj na kung saan pag hindi mo nagawa, wala ng remedyo, ay yung wukuf bi Arafah, yung pagtayo sa Arafah. Bakit? Kapag na-miss mo yun, kapag yun ay hindi mo nagawa, ang Arafah ay isang lugar. Ay isang lugar na kung saan matatagpuan natin ito sa Makkah, na medyo malayo-layo ng konti doon mula doon sa Masjidul Haram. Mga ilang kilometro ang kanyang layo mula sa Masjidul Haram. Maaring ito'y sumakay ka ng bus, maaring maglakad ka, pero napakalayo, ilang kilometro ito. Maaari namang sa kapanahunan ngayon, makabago ng teknolohiya, maaring sumakay ka ng train, depende sa pamamaraan na kung saan ipinahintulot sa iyo. Ang lugar ng Arafah ay napakarami ang kasaysayang naitala dito sa kahalagahan at kabutihan na mayroon dito, mga kapatid sa Islam. Sapagkat sa kasaysayan, noong si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinababa niya si Eva at saka si Adan, noong si Adan at si Eva ay nagkasala bilang parusa sa kanila, pinatawad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit kabilang sa kanilang parusa ay palalabasin sila doon sa paraisong kanilang kinalalagyan at inilagay sila dito sa lupa. Nung ibinaba sila sa lupa, ay magkaiba ng direksyon at ng lugar ang kanilang pinagbabaan. May mga nagsasabi na somewhere in India si Eva at somewhere dyan sa Makkah si Adan.
o may mga iba't ibang mga narration ang mga nasasabi nila. Ang pinakamahalaga dito, kaya tinawag siyang Arafah, sapagkat nung sila ay naghahanapan na sa isa't isa, ang ating ama at ina na si Eva at saka si Adan, nagtagpo sila sa lugar o di kaya sa bundok, mataas na bahagi ng lugar ng Arafah. Ang Arafah ay napakalawak na lugar. Hindi lang ito isang bundok, kundi napakalawak nito. Meron isang bundok dyan na ang tawag dyan ay Jabal Rahma. Ang Jabal Rahma, tinawag siya na Mountain of Mercy sapagkat ayon sa mga naiulat, dito pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala si Eva at saka si Adan. Nung sila ay nagkaroon ng kasalanan, nung sila ay nagkasala. Nung sila ay nagtagpo at nagpangkita ng muli dyan sa lugar na yan, kaya tinawag siyang Arafah, mga kapatid sa Islam. Ang Arafah ay lugar na kung saan muling nagkita si Adan at si Eva sa lupa pagkatapos nila mapalabas mula sa paraiso. At paniniwalaan na ang bundok o ang lugar ng Arafah ay dito pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ama at ina. Kaya tinawag siya ang Jabal Rahma o di kaya bundok ng awa. At dito rin naganap ang pinakahuling sermon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakahuling khutbatul wada. Ang sermon ng pamamaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naganap din dito sa ikahuling araw ng Arafah, sa araw ng Arafah, sa ikasiyam ng Dhul-Hijjah, sa araw ng Biyernes. At ang khutbah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masyado itong makasaysayan, mga kapatid sa Islam. At ang khutbah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay ng hudyat. Nagbibigay ng hudyat na kung saan, sabi nga ng isang Hudyo, naririnig niya, sabi ng Hudyo, alam mo, sabi niya kay Umar bin Khattab, alam nyo, kung meron lang sa aming mga Hudyo, ibinaba, na kagaya ng ibinaba sa inyo mula sa inyong Panginoon, itong kabanata na ito, sabi niya, gagawin naming mga Hudyong araw-araw ay aming piyesta dahil sa kahalagahan ng ayan na yan. Sabi ni Umar bin Khattab, kung hindi ako nagkakamali, radiyallahu ta'ala, anong aya ito? Sabi ng isang Hudyo, yung Al-Yawma akmaltu lakum dinakum sa Suratul Ma'idah. Sa verse 3 ng Suratul Ma'idah, mga kapatid sa Islam, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ang ibig sabihin nun, sa araw na ito ay aking kinukumpleto sa inyo ang aking biyaya at kinukumpleto ko sa inyo ang aking relihiyon at pinipili ko ang Islam bilang inyong pamamaraan ng buhay. Wala kasing ibang pananampalataya sa buong mundo, kapatid sa Islam, na yung Diyos mismo ang nagpili ng pangalan nila at sinabing ito yung pangalan ng relihiyon ninyo at pamamaraan ng buhay ninyo. Wala, kapatid sa Islam. Ito lamang ang ating pananampalataya. At walang pananampalataya na kinumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya, lahat-lahat, at ang kanyang relihiyon, maliban sa relihiyon ng Islam. Kaya sabi ng tao na ito, sabi ng Hudyo na yon, kung sa amin yan ibinaba, gagawin namin yung fiesta. Sa sobrang halaga ng araw na yan, araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung araw na kung saan ang lahat ng mga tao na magsasagawa ng Hajj ay mag-iipon-ipon sa isang lugar. Kaya pinakamahalagang haligi ng Hajj sapagkat kailangan, kung ikaw ay magsasagawa ng Hajj, mula pagsikat ng araw ng Fajr sa bukang liwayway ng Arafah hanggang sa pagdubog nito, kailangan makarating ka sa lugar na yon. At least manatili ka doon ng kahit man lang segundo o minuto. Sapagkat kung hindi ka nakatayo doon o hindi ka nakarating doon, natin si sarili doon sa bundok ng Rahmah o di kaya sa bundok na kung saan doon ang Propeta Muhammad nagsagawa ng kanyang huling sermon, kundi ang boundary, malawak po ang boundary ng Arafah, kailangan makatayo ka doon. Kung hindi mo magagawa yon,
mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, lumubog na lang yung araw, hindi ka pa rin nakarating doon, ibig sabihin, yung isa sa 4 na haligi ng Hajj ay hindi mo nagawa. So, ibig sabihin, kung hindi mo nagawa yun, ibig sabihin, hindi tama ang Hajj mo. Sapagkat ang haligi, kapag nawala, hindi tanggap ang isang gawain. Kung wajib, usun na ang nawala doon, pwede mo pang remedyohan. Pwede kang mag-alay ng maggatay, pwede kang kung ano man yung pwede mong tinatawag na pampalit doon sa kasalanan o di kaya sa pagkakamaling iyong nagawa. Pero kapag ang haligi na ito, kaya nga ang sabi ng Propeta Muhammad, Al-Hajju Arafah, ang Hajj ay siyang Arafah, o ang Arafah ay siyang Hajj, sapagkat sa sobrang halaga nito mga kapatid sa Islam. Ang mga tao dito ay walang ibang gagawin kundi manalangin, magdua, magbasa, magzikir. Walang gagawin ang mga tao dito. Kasi alam nyo kapatid sa Islam, ito yung araw na kung saan, pakinggan nyo to, ito yung araw na kung saan sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanyang mga anghel, na ipagmamalaki niya. Sabihin niya sa kanyang mga anghel, O mga anghel, o aking mga anghel, tingnan mo ang aking mga alipin. Nagpunta sa lugar na yan, sa iisang lugar na yan, sa isang layunin lamang, upang purihin ako at sambahin ako. Ipinagmamalaki tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam niyo mga kapatid sa Islam, sa kasaysayan, nung paglikha sa ating pinakaunang tatay na si Adan, bago pa siya likhain, ay nalikha na ni Allah ang jin at ang anghel, ang mga malaika. Nung nalaman ng mga anghel na maglilikha na naman ulit si Allah ng isang uri ng nilikha, ito yung mga tao, yung mga ins, tinanong ng mga anghel si Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng mga anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, hindi pa ba kami sapat sa iyo na pumupuri sa iyo araw at gabi at walang ibang ginagawa kundi sambahin ka? Hindi pa ba kami sapat? Ibig sabihin ang mga anghel, gusto nilang sabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, bakit kayo lilikha ulit, Ya Allah, ng isa pang nilikha? Diba? Hindi pa ba kami sapat? At sinabi pa ng mga anghel, Ya Allah, sabi sa Quran, Atakhluqu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kinikwento niya itong sinabi ng anghel. Sabi ng anghel, lilikha ka ulit, Ya Allah, ng nilikha, atakhluqu fiha, lilikha ka ulit ng nilikha dyan sa mundo, na kung saan yung nilikha na yan ay maaaring magdanak ng dugo at wasakin niya yung lupa. Baka lumikha ka na naman, O Allah, ng mga nilikha na walang gagawin kundi magdanak ng dugo at sirain ang kalupaan. Samantalang kami ay pumupuri sa iyo araw at gabi at ikaw ay dinadakila namin. Sabi ng mga anghel. Anong tinutukoy ng mga anghel dito nung sinabi nila na nilikha ka ulit, Ya Allah, ng mga nilikhang baka magdanak lang ng dugo ulit at sisirain ang kalupaan? Ang tinutukoy niya dito, sapagkat may nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang ginawa kundi magdanak ng dugo at sirain ang kalupaan. Sino yon? Yung mga jin. Ang mga jin ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, isang uri ng nilikha ni Allah na hindi natin nakikita. Sila ay likha ni Allah mula sa apoy na walang usok. Si Allah ay naglikha ng mga nilikha at kung saan at kung kailan niya gustong naisin ay nilikhain niya. Ang tao ay nilikha ni Allah mula sa alabok na may tubig, naging clay, tin. Yun likha, doon likha ang mga tao. Ang anghel ay nilikha ni Allah mula sa liwanag. Light, liwanag, mga kapatid sa Islam. At ang jin ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy na walang usok.
At nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at pinababa dito sa mundong ito, walang ibang ginawa ang mga jin kundi mag-away, magpatayan, magdanak ng dugo at sirain ang kalupaan. Kaya sabi ng mga anghel, Ya Allah, lilikha ka na naman ba ulit ng mga nilikha na kung saan baka gagawin lang nila, magsira na naman sa kalupaan at magdadanak ng dugo. Kaya sa araw ng Arafah, mga kapatid sa Islam, tatawagin ng mga anghel at tatawagin ni Allah ang mga anghel at sasabihin sa kanila, "Oh mga anghel, tingnan ninyo yung aking mga nilikha." Ipinagmamalaki tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagmamalaki yung mga taong nandoon sa Arafah na nagtipon-tipon mula sa iba't ibang bahagi ng lugar. Isipin nyo mga kapatid sa Islam, sino ang nag-aakala na darating yung panahon na pupunta ang mga tao dyan na napakarami, hindi lang hundreds, thousands, but millions pa mga kapatid sa Islam. May mga naitala sa kasaysayan na 2.5 million, 3 million ang pumupunta dyan sa Makkah upang magsagawa ng Hajj. At lahat yung 3 million na yun, kung 3 million man yun, kailangan makarating yun sila sa lugar ng Arafah. Yung boundaries ng Arafah upang sila ay maging tama ang kanilang Hajj, mga kapatid sa Islam. Isipin ninyo mga kapatid sa Islam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakaunang inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng Hajj ay si Propeta Abraham alayhi salatu wassalam at ang kanyang anak. Sa panahon na kung saan ang lugar ng Makkah ay walang tao. Sa kasaysayan, malalaman ninyo, isa pa sa kasaysayan na malalaman ninyo kung bakit tayo nagkakatay, bakit tayo nagsasakripisyo ng udhiya o ng kurban, dahil sa kasaysayan na naitala, mga kapatid sa Islam. Dapat malaman ninyo ito sapagkat kapag nalaman ninyo ito, malalaman ninyo yung kahalagahan kung bakit tayo nagkakatay, mga kapatid sa Islam. Nung panahon na kung saan si Propeta Abraham ay nagkaroon ng anak, ang kanyang anak na panganay na si Ismail, at ang kanyang nanay na si Hajar, alayhi salam, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na umalis. Isipin mo, pinakamamahal niyang anak na inantay niya ng napakatagal na panahon. Si Ismail ay hindi nagkaanak ng mahabang panahon hanggang sila ay tumanda na. Hiniling niya kay Allah, o di kaya inantay niya yung pagkakataon na bibigyan siya ng anak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nito, nung nagkaroon siya ng anak, si Ismail, walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan naman siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nilang makarating sa lugar ng Makkah, ang Makkah dati ay disyerto. Isang disyerto yan na kung saan, kung nakarating na kayo sa gitnang silangan, kung hanggang saan yung abot ng paningin mo, ganun din kalawak yung disyerto. Tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, disyerto yan. Inutusan si Abraham alayhi salatu wassalam ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang ipanganak si Ismail na umalis. Iwanan yung kanyang mag-ina. Tinatanong ni Hajar ang kanyang asawa si Abraham, bakit ka lumalakad ng papalayo sa amin? Saan ka pupunta? Hindi lumilingon si Abraham. Isipin nyo, yung anak mo na pinakaantay mo ng mahabang panahon, sasabihin lang sa'yo ni Allah, umalis ka sa lugar na yan kasi may ipag-uutos sa'yo, iwanan mo yung mag-ina mo. Pero hindi niya sinabi yun kay Hajar, sa kanyang asawa. Papalayo si Abraham. Imagine ninyo, isang disyerto, walang pagkain, walang tubig, walang bahay, walang tirahan. Sasabihin sa'yo ni Allah, iwanan mo yung iyong mag-ina dyan at pumunta ka sa isang lugar. Yan si Abraham, si Propeta Abraham, ang ama ng mga mananampalataya. Ang ginawa ni Abraham dahil utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, umalis siya. Nung siya ay nakakalayo na mula doon sa kanyang mag-ina, tinanong siya ulit ni Hajar, ang kanyang asawa, "Oh, Abraham,
Kaya mo ba kami iiwanan kasi inutusan ka ng iyong Panginoon, ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Abraham, oo, Hagar. Sabi ni Hagar alayhi salatu wassalam, salita ng isang babaeng may pananampalataya at may katatagan at may paniniwala kay Allah. Sabi niya, kung ganun, umalis ka na sapagkat alam kong hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung utos ni Allah yan, naiwanan mo kami. Isang salita ng ina na may pananampalataya kay Allah, hindi kami pababayaan ni Allah. Umalis si Abraham. At dumating yung panahon na kung saan si Hagar, ang kanyang anak ay iyak ng iyak, si Ismail, sapagkat sanggol pa lang yun si Ismail. Iyak ng iyak sapagkat mainit, wala silang pagkain, walang inumin. Yung lugar na yan sa pagitan ng dalawang bundok, yung tinatawag na As-Safa wal Marwa, kung kayo maghahajj, merong dalawang burol, ang pangalan Safa at Marwa. Doon sila sa gitna, sa baba, sa valley, parang ganon. Safa at Marwa. Ang ginagawa ni Hajar, umakyat siya doon sa taas ng isang burol sa Safa. Titingnan niya kung may mga tao bang dumarating, kung meron bang pwedeng makatulong sa kanila. Pag wala siyang nakita, bababa na naman siya, titingnan niya si Ismail. Pag hindi na naman siya mapakali, punta na naman siya doon sa Marwa. Titingnan na naman niya kung may mga taong dumadaan. Kaya ang ginagawa niya, pababa, akit na naman, baba. Kaya, ang lahat ng taong magsasagawa ng Hajj at magsasagawa ng Umrah bilang pagpupugay sa ating ina na si Hajar alayhi salatu wassalam, ang lahat ng magsasagawa ng Hajj at Umrah ay sila ay aakyat doon sa burol ng Safa, at pagdating dyan sa baba, tatakbo sila dyan hanggang sa makarating sa Marwa, at gagawin nila yun ng 7 beses. Mga kapatid, bilang pagpupugay. Kung malalaman lang ni Hajar kung ano ang kanyang sakripisyong ginawa niya, at pagkatapos doon pinarangalan siya ni Allah na ang lahat ng tao, lahat ng Muslim ay gagawin yun bilang pag-alala sa kanyang pagsasakripisyo. Anong tuwa ni Hajar alayhi salatu wassalam, yung ina ni Ismail, na gagawin niya, isasagawa niya yun, yung bagay na yun. Mga kapatid sa Islam, ito yung kasaysayan ng Hajj, mga kapatid sa Islam. At nung ang mangyayari, mga kapatid sa Islam, bumalik si Abraham alayhi salatu wassalam, at meron na naman sa kanyang utos si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Sabi niya sa kanyang anak, nung lumalaki na yung kanyang anak, sanggol pa lang iniwanan niya, bumalik siya, yung kanyang anak, dumating siya ulit, yung alam niya yung bata, yung kung saan ang edad na kung saan yun ang pinaka-paborito ng tatay. Nakakalakad na, nakakapagsalita na, nautos-utos. Yun na yung pinaka-peak ng kasayahan ng tatay. Siyempre, iniwanan niya, pagbalik niya, tuwang-tuwa si Abraham alayhi salatu wassalam. Yun yung kanyang pinangarap, matagal na panahon, matanda na siya, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. At dumating na naman sa kanya ang pagsubok. At ano yung pagsubok na yun? Napanaginipan niya sa gabi na ang kanyang anak ay kanyang kinakatay. Sabi ni Abraham sa kanyang anak, tinawag niya si Ismail, "O aking anak, alam mo ba na ako ay nakapanaginipan ko kagabi na ikaw ay kinakatay ko at sinasakripisyo ko?" Sabi ni Ismail, isang salita na kung saan salita ng may paniniwala kay Allah. Bata pa lang may paniniwala kay Allah at nagtitiwala kay Allah. Sabi niya sa kanyang ama, "O aking ama, kung yan ay iyong napanaginipan ay galing kay Allah, ay wala akong ibang sasabihin kundi susundin ko kung ano man ang iyong gagawin." Isipin niyo mga kapatid sa Islam, uutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin mo yung sarili, isakripisyo mo yung sarili mong anak. Pagkatapos nitong mahabang panahon na pag-aantay na ikaw ay sabik na sabik sa anak mo, sasabihin lang sa iyo ni Allah yung nandun ka sa kasagsagan ng pagiging masaya bilang isang magulang, bilang isang ama, sasabihin sa iyo ni Allah, ikatayin mo yung anak mo, isakripisyo mo yung anak mo.
Pero dahil sa pananampalataya, kaya tingnan nyo si Propeta Abraham kung gaano katindi ang kanyang pananampalataya kay Allah. Dahil sa pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hinila niya yung kanyang anak dahil sabi ng kanyang anak, walang problema aking tatay, kapag yan ay galing kay Allah ay susundin ako at ako ay magsasabar. Hinila niya yung kanyang anak. Sa lugar na kung saan ngayon, nandoon yung tinatawag na Jamratul Sugra, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra, yung lahat ng nakapag-hajj, alam nila ito. Yung tatlong station na kung saan babatuhin mo ng 7 beses. Jamra na maliit, Jamra na malaki, Jamra na pinakamalaki. Yung gitna at saka pinakamalaki. Tatlo yun. Babatuhin mo sa 3 beses pag dumating ka doon. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. 7 beses mo yan, babatuhin. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Tapos pupunta ka doon sa gitna, Bismillah, hanggang sa ikatlo. Alam niyo yung kasaysayan nito mga kapatid sa Islam? Sapagkat nung hihila-hila na niya ang kanyang anak, papunta na doon sa kanyang pag-aalayan, kakatayin niya na yung kanyang anak, dumating ngayon si Satanas. Ang sabi ni Satanas, Abraham, anong ginagawa mo, Abraham? Anak mo kakatayin mo? Iaalay mo? Isasakripisyo mo? At hindi nakikinig sa kanya si Abraham. Sa ginawa ni Abraham, binabato niya yung Satanas. Parang lumayo, umalis. Nakalayo naman ng konti si Abraham. Nung nakarating siya doon sa lugar na kung saan nandun yung gitna, yung Jamratul Wusta, yung gitnang Jamara, nagpakita na naman ang Satanas. Sabi na naman ng Satanas, Abraham, ang anak mo na iintay mo ng matagal na panahon, isasakripisyo mo lang. Kumbaga, binubulungan ng Satanas si Abraham alayhi salatu wassalam. Hanggang sa dumating sa ikalawa, ikatlo. Ngunit hindi ito pinakinggan. Sa bawat pagpapakita ng demonyo na yan, ng syaitan na yon, binabato niya. Kaya bilang pagpaparangal kay Abraham, ganun, ang ginagawa ng lahat ng maghahajj. Lahat ng maghahajj ay magbabato doon sa Jamratul Aqaba. Isipin nyo kung 3 million yun, na maghahajj, lahat ng 3 million na yun, babato ng 7 beses. 7 beses. Sa loob ng 3 araw. 7 beses, mga kapatid sa Islam. Ilang milyon. Kung milyon ang tao, ilang milyon ang bato na ibabato nila doon, mga kapatid sa Islam. Bilang pagpaparangal kay Abraham sa kanyang kadakilaan, sa kanyang ginawa. Pagkatapos ito, mga kapatid sa Islam, yung pinakapinali na dahil nandun na sa kanyang lugar na kung saan kakatayin na niya yung kanyang anak. Bilang pagsunod kay Allah, sa utos ni Allah, na isakripisyo niya ang kanyang anak. Nilagay niya sa kanyang katayan at kinuha niya ang kanyang kutsilyo at nung kanyang kakatayin na ang kanyang anak dahil sobrang mahal niya ang kanyang anak, bilang pagsunod kay Allah ay kaya niyang isakripisyo ang kanyang anak dahil lamang doon sa kanyang pagsunod kay Allah. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, hindi niya kayang makita na kanyang ginigilitan ng leg ang kanyang anak. Ang ginawa niya, pumikit ang kanyang mata at tinaas baba niya ang kutsilyo sa pag-aakala na yun, kinakatay niya na ang kanyang anak. Ngunit anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Dahil siya ay sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pinalitan namin si Ismail ng isang napakalaki at dakilang sakripisyo, yung tupa. Akala ni Abraham, yung kanyang kinakatay, yung kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal niya kay Allah, dahil sa pagsunod niya, binigyan siya ng kapalit ni Allah, imbis na ang kanyang anak, ang kanyang kinakatay ay yung tupa, na napakalaking tupa. Pero akala niya, kasi nakapikit ang kanyang mata, yung kanyang anak, yung kanyang kinakatay. Diba? At nailigtas, naligtas ang kanyang anak ni si Ismail alayhi salatu wassalam. Isipin nyo mga kapatid sa Islam, kaya dahil dyan, ang lahat ng magsasagawa ng Hajj, kapag ikaw ay mutamatti, o di kaya ay mukrin, uri ng Hajj, 3 ang uri ng Hajj, mufrid, mukrin, at saka yung mutamatti. Yung mukrin at saka yung mutamatti,
sila yung magsasagawa ng sacrificial na animals doon, yung nagsasagawa ng Hajj. Para naman sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj kagaya natin, ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man ito obligadong pag-uutos kundi sunna muakkada. Ibig sabihin, pag-uutos na kung saan paninigurado na kapag may kakayanan ka, ikaw na Muslim, na mag-alay para kay Allah, gaya ng ginawa ni Abraham, nagsakripisyo yung kanyang anak, no? Ikaw na isang Muslim, anong kaya mong isakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kahit magsakripisyo ka lang, kambing, tupa, kung may kakayanan ka, baka, o di kaya kalabaw, kagaya ng uri ng baka. Magsakripisyo ka, kapatid sa Islam. Bilang pagpaparangal sa ating pinakaama ng mananampalataya ni sa Abraham alayhi salatu wassalam, mga kapatid sa Islam. Kaya nang iyang significance, mga kapatid sa Islam, ng araw ng Arafah, at napakaraming kwento, mga kapatid sa Islam, sa kasaysayan ng pagsasagawa ng Hajj. Ang importante, mga kapatid sa Islam, ang araw ng Arafah ay napakahalagang araw. At ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanati alladhi qablahu walladhi ba'da. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad, hinihiling ko kay Allah na ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay patatawarin ni Allah ang unang nagdaang kasalanan na isang taon, yung nagdaang kasalanan at yung parating pa lang na kasalanan na magagawa mo na isang taon. 2 years, mga kapatid sa Islam. Kaya sayang kung sino man sa inyo ang hindi nakapag-ayuno sa araw na ito. 2 taon ng kapatawaran ni Allah ang sinayang ninyo. Isang araw na pag-aayuno, ang katumbas niya ay kapatawaran na 2 taon ni Allah. 1 year sa dati at 1 year na parating pa lang, mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Ilang beses tayo nagpaalala sa Facebook, sa mga lecture natin, mag-fasting. Sayang, mga kapatid sa Islam. Ngunit ganun naman, ang pagsasagawa ng pagsamba kay Allah, hindi lang naman pagpa-fasting. Kung hindi ka nakapag-fasting ngayon, bumawi ka sa ibang mga bagay, mga kapatid sa Islam. Pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagsasadaka, lahat ng mga gawain, sapagkat ang unang 10 araw ng Zulhijjah, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang araw na kung saan ang mga gawain dito ay kaaya-aya at kaibig-ibig kay Allah maliban sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Nasa ikasyam na tayo, last na bukas, mga kapatid sa Islam. Wala daw araw na mas kaibig-ibig kay Allah at kamahal-mahal kay Allah na ang isang tao ay gagawa ng pagsamba. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad hindi makakatumbas diyan. Sabi ni Propeta Muhammad, walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad, pakikipagdigma sa pangalan ni Allah, hindi matutumbasan ang reward na ibibigay ni Allah sa paggawa mo ng kabutihan sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi niya, maliban sa isang tao, kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji'. Maliban sa isang taong lumabas upang makipagdigma kay Allah kasama niyang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan at hindi na siya bumalik, na shahid siya. Yun lang, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, pag magsagawa ka ng sadaka, pinakamainam sa mga araw na unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Magsagawa ka ng mga zakah, lahat ng mga uri ng mga gawain, mga kapatid sa Islam. Magsagawa ka ng mga uri ng pagsambang, ito ay katanggap-tanggap kay Allah. Ang pinakamainam na mga araw, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Magbasa ka ng Quran, magdikir, magsala, unang 10 araw. At wala nang natitira sa atin ngayong araw na lang at bukas, mga kapatid sa Islam. Kaya wag po nating sayangin ang natitirang mga araw na ito sapagkat ito ay dakila at mahalagang araw bilang mga Muslim. Bilang mga Muslim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.